Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to 13. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang sa ibaba ng video. Di sa general reading Kabayan Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakay nyo ang inyong isipan. Tandaan nyo ha, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Siyempre, tatandaan nyo pa rin na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa kanino man. No? Meron tayong Libra, Pisces, Aries, Capricorn. Meron ka isang sitwasyon. Biglaang magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Pero may blockage ka. Bakit may blockage ka, Aries? Nakikita may blockage. Promise. Kasi, andito ka kasi sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng limitation when it comes to yourself. Nagkakaroon, sa iba sa inyo may mga delay situation, no? May mga ganung delay, may mga delay situation, may blockage, may obstacle, ako na nakikita sa'yo. Kumaga nagkakaroon, o may mga challenge, ako na nakikita sa iyo, no? May sinasabi na papers and documents, hindi ko alam kung anong gagawin mo, susulatan mo ba, ipapasa mo, actionan mo, okay na kailangan, maaaring ganon, o kaya naman may mga delay ka na papers na hindi na napirmahan, nagawan, kung ano man yung papers and documents. Iba dito kasi by of government, something ganon, or may mga official building situation. Sa iba naman, may paghihiwalay, pwedeng ikaw is, sa iba paghihiwalay to, pwedeng ikaw inihiwalay mo yung sarili mo, or may hihiwalay sa'yo, pwedeng ganon, no? Or may iiwas sa'yo, pwedeng ganon, sa iba sa inyo, no? Or andito yung situation na, ano ba tong challenge na to? Hindi maganda. May enemy ka rin eh. May enemy rin ako nakikita sa'yo. Maring may tao na malapit sa'yo or nagmamahal sa'yo. Kunin mo lang yung sa'yo doon. Na pwedeng may tampo, may galit. Or pwedeng ikaw rin ito, vice versa. Yan. Pwede rin na iba talaga may enemy talaga sila. O kaya may away, gulo, hindi pagkakaintindihan, ganyan. Sa iba sa inyo. No? May mga sitwasyon na nahahata ka na nakaraan. Kumbaga siguro may mga desire ka in the past na maaring hindi siya naging maganda or hindi mo siya nakamit. Kaya medyo nahahatak ka ng nakaraan. Or maybe any situation na nakakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan dito. There's a danger situation din. Ako na nakikita sa iyo. May sakit ba kayo sa puso? Or someone is may sakit sa puso or mahina ang puso? Pwedeng mahina ang puso or may sakit kayo. Pwedeng cancer, pwedeng bato, kidney, ganyan. Yan nakikita ko. Yun. Also, may nakikita din kasi ako na accident. Pwedeng makaka-receive ka ng information lang sa iba sa inyo or may tao makipag-communicate sa'yo when it comes by the accident or mga biglaang mangyayari or pwedeng ikaw rin ito, no? Siyempre, kato kayo, di ba? Meron ako accident na nakikita. Biglaan eh. Meron din akong hospital na nakikita. Yan, pwedeng may magpapadoktor, magpapa-check up, may surgery, yan. Any about hospital, about doctor, ganyan. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo kasi pwede kayo is masugatan. Pwede may mga mahiwa, matusok, madapa, or someone into your life. Pwedeng ganun. Pwedeng basta magkaroon ng dugo
kung saan man yan, no? Sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Siyempre, handun din yung pwedeng ikaw or someone, no? Kasi there's a person dito na may boundaries. May harang siya or hinarangan or maybe ikaw sa sarili mo nag-put boundaries ka, pwede rin, or someone's putting boundaries sa'yo kasi nagkaroon siya ng tampo o may naramdaman siyang puot, pwedeng ganun, di ba? May isang lalaki, ako nakikita, maybe this is you or someone, pwedeng malapit sa'yo. Syempre malapit to sa'yo, o kilala mo na siya, magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa kanya, pwedeng husband mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng, basta connected siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Warning lang naman to ha, wag mo kasi yung ano. And then also, may sinasabi siya na ano sana walang ma-accident talaga sa inyo. Ano ba to? Ano ba sasabihin ko na wala sa intuition ko? Baluga talaga. Kung ano daw yung ginawa nyo in the past, yun daw ang makukuha mo. Yun ang sabi. There's an harvesting situation. Ganyan. Energy ni Aries. Related ka ba kay same fire sign? Ano energy po ni Aries this week? Someone's spying, or maybe you're spying. May pinag-iisipan, pinag-aaralan, o may aaralin ka. Pare ko naman. Bigla nangati ilong ko. Sorry. Nangati talaga ilong ko. Energy mo. Jongit Okay, yung energy, huwag kayo masyado maapektuhan dito kasi sa dami ng energy sa mundong ito, Diyos ko po, no? Energy reading tayo. Okay, ang energy mo dito, may, tulad ng sabi ko kanina, may delay, no? May mga unfinished situation, or may mga unfinished business, ako na nakikita sa'yo. Ang energy mo kasi may mga iisipin kang bagay-bagay na hindi pa tapos, na hindi pa natatapos, or nahandoon may mga, iba dito is, there's a mental trap situation. Iba sa inyo is, may sitwasyon ka na pinag-iisipan mo o pumapasok sa isipan mo na parang nawawalan ka ng pag-asa. Pwedeng ganon. Sa iba naman dito is, there's a low energy kasi pwedeng may mga mararamdaman kayo. Maaaring pwedeng magkasakit kayo o may sakit kayo. Ganyan. Sa nakita ko dito. Pwedeng iba sa inyo is ubo, sipon, or wag naman sana yung nahanditong malaking sakit, diba? Pwedeng ganon. Yung mga masakit ang lalamunan. Paring ganon. Basta there's a low energy ako nakikita dito. And also, merong sinasabi dito na paghihigpit. Hindi ko alam kung ikaw is naghihigpit or someone is may paghihigpit or need mong maghigpit in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko dito. So, iba sa inyo mananaginip daw kayo. Maaari may mga papasok na panaginip o ipapakita yung sign sa inyo when it comes sa panaginip. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na mas bata sa'yo na makikipag-usap sa'yo. Maaring by text message, or pwede rin naman na siya is ka-LDR mo, kakilala mo sa ibang bansa, nasa ibang lugar, or mas bata sa'yo. May distance kasi. May pag-uusapan kayo for something, pwedeng, kaya pwede rin na nakita ko na parang may distance, paring kung kayo is nag-away o hindi nagkasundo, kaya nakita ko yung distance. Pwede magkakaroon sa iba ng pagsasaayos or want ng pag-aayos. Kasi may tao rin dito na nag-spy at nagtatanong sa iyo Pwedeng ikaw ito, nagtatanong-tanong ka o nag-spy ka with someone. Anong parating sa kanya?
Parang iba dito, no? Parang feeling mo walang tumutulong sa'yo dito. O walang nakakaintindi. Ano parating kay Aries this week, universe? Pero pera. Ano po mangyayari dito, universe? Ano po, ano nito? Sunod. Galileo. Puro money lumabas sa'yo. Puro money. Problema ka sa money? Ingat kayo sa money. Kasi may lalabas na pera sa'yo. May lalabas na pera, malaki, or magiging magastos ka. Or sobra-sobra yung paggastos. Kasi yung pera mo lumalabas. No? Dito. Sana hindi kayo maloko or maybe manakawan. Sana hindi kayo manakawan or losing something valuable. Sana wag ganun. Pero may sadness ako nakikita sa'yo. Pwede rin na may mangdaya sa'yo. Ganyan. Kung hindi hindi mangyari yung pwedeng may tao na related sa'yo na pwedeng lokohin ka at dayain. Or connected sa'yo, no? So, iba sa inyo is parating is loss balance to no? Ibig sabihin, malo-loss balance ka, may imbalance ka, may tao, pwedeng vice versa, na wala kang tiwala sa kanya o believe sa kanya, o yung tao na to wala siyang tiwala sa'yo o believe sa'yo. Vice versa. May tao rin ako na nakikita sa'yo na sasalungat sa'yo o ikaw ang sasalungat sa kanya. Magkakaroon ng pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, o hindi magkakasundo-sundo. Yan, lack of cooperation, ganyan. Sa iba sa inyo. May tao dito na inside ang lungkot niya or feel drain itong tao na to, pero pinapakita niya sa labas is still okay siya. Pero may nararamdaman siya. Kinikimkim. May kinikimkim siya. Meron ka ding sitwasyon na hanggang ngayon is you still holding yung bagay o sitwasyon na yun. Kasi mahalaga yun sa'yo. Yun na nakikita ko. O pwede rin na may tao dito na may hindi siya sinasabi sa'yo, ganyan. Na may ayaw niyang malaman mo. Sa iba naman sa inyo, may hinihintay ka raw. May hinihintay ka na something reward, result, situation. Ako nakikita, syempre iba sa inyo may mga new opportunity, new project na mangyayari o magaganap, o you were receiving something sa nakikita ko ito. Pero sa tingin ko, pag-iisipan mo siya. Makaka-receive ka rin daw ng gift or love with someone o tulong with someone or ikaw ito magbibigay sa kanya. No, vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga pinaprogress, no? Hindi ko lang alam kung iba dito is there's involvement of justice o kaya may mga gusto kang aksyonan o gusto mo nang desisyonan o you want a clarity when it comes to sa decision na iyon. Kaso, hindi pa siya nangyayari yung magandang result na yun. Ano yung magiging result? Medyo sad yung resulta sa nakikita ko dito. Hindi naman kayo lahat yun, no? Pero kung titingnan ko siya dito kasi sa maraming blockage sa iyo. Yun na nakikita ko. Kung ano mang yung result na hinihintay mo, hindi pa siya mangyayari sa ngayon. Maybe there's a delay situation pa. No, pero it's more on sad kasi nakikita ko disappointment, sadness, rejection. Yun ang nakikita ko sa iyo. Nagkakaroon ng pag-isolate sa iba sa inyo. Maybe you're isolating something into your life. May mga pagsisisi, may mga feeling emotions, loneliness, sadness, may failure situation ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na pinanghihinayangan mo sa iba sa inyo, hindi lahat kayo. Meron, it could be past, hindi naman siguro, no? Siguro sa pera lang, sa iba sa inyo. Kung sa mawawala, hindi ko pa nakikita, pero hope, wala. Hindi ko alam. Kasi wala pa ako nakikita dito.
Mm. May tao dito na ano, no? May taong mataas ang pride. Ayaw mag-sorry. O hindi talaga siya pala sorry. May taong ganun. Hindi siya pala hingi ng apology, pala hingi na sorry. May tao ko nakikita ganun. Ano dapat iwasan? Anong dapat iwasan ni Aries Universe? Sasabihin naman ito, edi yung being stuck. Ay, bakit eto? Devil, oh. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, yung ano, malungkot. No, yung manghinayang sa mga bagay na naganap na, nangyari na, ganyan. Huwag ka daw magpa-stuck o ma-manipulate o ma-trap dun sa sitwasyon na yun. May stagnant. And then also, iwasan mo yung hindi ka makapag-desisyon in life or yung mawalan ka ng pag-asa. Isa rin yun, iwasan mo. Iwasan mo yung ulitin yung mga naganap na. Yun. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort and hard work to develop something into your life. Siyempre. Iwasan mo yung mamanipulate ka ng sitwasyon. Mapanghinaan ng loob. Iwasan mo, mag-ingat ka sa pananalita, ha? Basta sa lahat ng salita mo, palagi mo pag-iisipan, tama ba to? Anong advantage, anong disadvantage? No? Iwasan mo. Basta ingat ka lang sa salita mo. And then, iwasan mo yung magsayang ka ng oras o ng panahon in your situation na hindi ka na masaya. Or hindi ka naman talaga masaya. Diba? Pero nasa sa'yo yun. Andito rin kasi yung tanongin mo yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo talaga mangyari in life? Ano ba yung ikaka-fulfill joy, happiness mo in life? Tanongin mo rin yung sarili mo. Diba? And then you give an effort dun sa bagay na yun. Diba? Iwasan mo yung umiwas sa mga bagay-bagay o sitwasyon na pwede namang aksyonan o magsalita o magsabi ng opinion o ng katotohanan, iiwas ka. Iwasan mo umiwas sa mga bagay-bagay. Kung kailangang harapin, ibig sabihin. No? Yun. And then, iwasan mo siguro yung mga taong magdidikta sa'yo or maybe ikaw yung kung bad yung pagdidikta, medyo iwasan na lang din. Diba? Yun. And then, ano pa? Manipulate, controlling. Yung malak structure ka. Yan, yung hindi ka magpatuloy sa yung situation. Kumbaga, may mga bagay kasi na need to let go, withdraw, escape, or you need to walk away with something, situation na is not working to you anymore. Yun. Kailangan mo mapakatatag. Relationship na naman tayo. Diyos mayo, huwag kayong masyado maapektuhan dito. Kung alam yung mahal kayo ng tao nyo, ha? Mahalin nyo naman, hindi nyo to energy. Kung paano nyo i-interpret ang isang love sa sarili nyo, edi yun. Di ba? Yun na yun. Kasi may nag-comment na basta yun, hindi ko lang sasabihin yung pangalan. Na, sabi kasi daw nung BF niya, mahal siya. Pero syempre nanonood ka, hello sa'yo. No? Mahal siya, pero may asawa siya. Pero ayoko naman siyang i-judge, syempre. Pero sabi ko lang din sa kanya, kung sa'yo, ang interpretation sa'yo ng love is yung katulad niyan, okay, it's good, sabi kong ganun. Kasi iba-iba tayo ng interpretation, di ba?
Iba-iba tayo ng pananaw. Kung sa tingin niya, kahit na may asawa yun, tapos sila, pero sabi daw sa kanya, mahal siya. Kung inaccept naman niya, pwede, diba? Nag-no comment ako no, bigla. Pero kung yun naman yung interpretasyon niya when it comes to love, wala tayong magagawa. Love ni Aries. Pwedeng kapatid anak, magulang, karelasyon, kapamilya. Dito na naman si Devil. Ay, nakakagigil ka talaga. Nakakagigil talaga. Lagi lumalabas sa si Devil. Wala naman akong magawa sa'yo. Ano to? Universe. Kuhanin na natin muna. Okay. Kung kayo is single, itong tao na to ay sa single maaaring nakakaroon kayo ng pag-uusap nitong tao na to, pero they manifesting yun, no? Sa nakikita ko dito. Hinahide niya yung nararamdaman niya sa'yo. Medyo nagsistruggle ata siya, no? Sa nakikita ko dito. Kasi kinahando din yung controlling when it comes to emotion. Mahal ba niya ako o mahal ka niya? They still care, they love you, and patient itong tao na to. Siyempre, handun yung faith niya. No? Handun yung faith niya na someday na magkakaroon kayo ng siyempre, yung magandang pag-uusap, magandang togetherness nitong tao na to, yun ang nakikita ko sa kanya. No, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, kung kayo sa kahiwalay ng tao na to, naghihintay siya. Naaalala ka niya, or vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. This is an energy reading. Naghihintay itong tao na to, they're reminiscing the past situation, sinasabi dito, feel burdened, feeling wounded, itong tao na to. Ang nakikita ko nga sa kanya, parang pinopokus niya yung sarili niya when it comes to a work, or work siya. When it comes to a work, pwede itong tao na to sa iba sa inyo. Hindi lahat, pero pwedeng itong tao na to is a type of a leader. Pwedeng boss siya sa iba, or pwedeng may nili-leader siya, become a leader. Parang may leadership ako nakikita sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng emotion. Want ng apology sa'yo, na handoon yung, syempre, nahatak ito ng nakaraan, want pa rin ng pagkakaisa or union nitong tao na to, no? Gusto niya pa rin na pag-uusap. Andun yung manifestation na to. Maaring ito is minamatyagan ka niya. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Nahang siya actually, no? Dito. Itong tao na to is stuck and trapped in a situation. Kung baga. Babalik ba siya, ate? Kung gusto niya ng union sa iyo nagmamanifest siya. They manifesting. No? Na ganun, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, itong taon na to. Pero when it comes sa action, hindi ko nakikita nag-action siya kasi stuck siya. Stuck. And then, kung kaya naman is in relationship, tatandaan nyo palagi na napakarami yung energy sa mundong ito. Uulitin ko palagi, ha? Kung alam nyo na mahal kayo ng tao nyo, at iyon ang sinasabi ng intuition nyo, it's good. No? Dito sa reading na ito, kung itong tao na to, is may mayroong bad habit. No? Maraming klase ang bad habit. Pwedeng sinungaling, pwedeng itong tao na to, they using you something about related to a money, or pwede na needs ka lang niya, no, itong tao na to, or
Pwede rin na, ate, mahal niyo ba ako? Mahal ka ba niya? Ang hirap, ano? Kung mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya. I care for you, sabi niya. Kasi dalawa yung nakikita kong tao eh. Hindi ko alam kung sino yung isang tao eh, pero dalawa yung tao nakikita ko. Dalawa. Pwedeng sa party niya, meron siyang dalawa, or sa party mo dalawa. Yun na nakikita ko. May 2 person kasi ako nakikita. Sa relasyon na to, no, nagkakaroon, andun yung wounded, no? Andun yung isa sa inyo nahang. Isa sa inyo naghihintay lang, ganyan. Isa sa inyo nagiging calm lang. Isa sa inyo nahandun yung sacrificing when it comes to a love. Sinasakripisyo nyo mismo na kahit alam mo na may something wrong kasi nandito si devil, accept mo yung sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Pero kung yun yung nararamdaman, okay lang yun. More on self kasi itong yung, either ikaw yung makasarili or sa Kim or siya, vice versa tayo. No? Ibig sabihin, sa relasyon na to is may blockage. Yun lang. Someone want to commit at gusto pa ng one more chance. Gusto niya ng start a new beginning into your life or magkaroon ng resetting sa inyong dalawa. Kaso, may tinilihim siya sa'yo. Or pwede rin alam mo or may paglilihim ako nakita sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may dalawang tao talaga ako nakikita. May ibang language, no? Iba kasi nadidinig ko iba yung lengguwahe. Hindi ko alam kung magkaiba kayo ng lengguwahe o ibang lahi ba siya. Pero meron din ako nakikitang Pilipino naman, syempre. Dito. O pwede nasa ibang bansa lang siya, ganyan. May struggle no? May struggle talaga ako nakikita, as in. Tingnan natin. Pwede din dito sa relationship is maring ikaw or siya is being stuck or trapped in something situation. Maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. May mga wish come true na hindi pa natutupad. Sinasabi dito, no? Makaka-receive ka ng text message or communication with related to a family or hindi man siya family is sa isang babae. Magkakaroon ka ng communication sa kanya. Ang nakikita ko rin dito is may malalaman ka raw katotohanan. Pero mas nakikita ko dito is there's a sadness, lack of community, may kalungkutan, may mga yamot, sama ng loob o nayayamot. Pwedeng naiinis. Mayroon din ako dito nakakita na kawalan ng kasiyahan or malungkot talaga siya. Pwede rin na nagkakaroon ng pagtatalo, no? And then also, may mga, there's a dreams na nagsha-shattered sa'yo. Pwedeng may mga hindi nagkasundo, nakarelasyon, or family, maaaring mga nagkahiwalay, may mga sitwasyon na pinag-iisipan mo o pinag-aaralan mo, o pwedeng nag-aaral ka, o may pag-iisipan, pag-aaralan ka, pwede, sisiya sa atin, na kung ano yung mga bagay na gusto mo nang matapos, gusto mo nang makat, or
may mga gusto ka ring malaman na isang clarity, ano, sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Naghahanap ka ng clarity, kumbaga. Naghahanap ka ng katotohanan. Yun ang nakikita ko dito. Dito sa sitwasyon na to, hala, devil na naman. Kaloka. May taong may dark thought, ano? Okay, dito sa sitwasyon na to, sa nakikita ko sa'yo, itong energy na to, itong energy na to, nandun siya sa sitwasyon na may mga dinidaydream siya, pinapantasizing, yun ang nakikita ko sa kanya. Meron siyang mga hinihiling na sana matupad na iyon, na sana magkaroon ng pagbabago, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. No? Ang nakikita ko dito. Pero stuck and trap to eh. Ano po ba mangyayari universe dito? Makakamit niya ba to? Something need to heal dito sa sitwasyon. Kung titingnan ko dito, magulo yung isip ng tao na to, no? Medyo magulo yung isip niya. Kasi marami siyang hinihiling or marami siyang iniisip na bagay-bagay. Yan ang nakikita ko dito. Sabi rin dito is pag-uusapan ka, Aris. Makakaramdam ka. Kaya pala dito si Star. Makakaramdam ka raw ng parang may sitwasyon na napapagod ka o naiinis o mapapagod ka dun sa bagay na yun. Yan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May travel din ako nakikita sa iba, no? Maybe magta-travel ka or thinking about traveling. Ganyan. O may mga bagay na I wish sana matapos na to. I wish sana ma-recover ito. I wish sana magkaroon ako ng positive path or good destination. May mga ganun sitwasyon, ano. Sana ganito. Yung tulad na sabi ko na, handun ka sa sitwasyon na iyon. Grabe tong energy na to nakuha ko, hindi maganda. Pero makaka-receive ka na ng text message or communication with someone in a distance tulad ng sabi ko kanina. Siguro sa iba sa inyo, pina 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, or 8 months, or by August. Nangyari na or mangyayari pa lang sa iba. Makaka-receive ka raw sa tao na to. Or pwedeng ikaw rin yan. May ano talaga, no? May unfinished business. Oh, you will become a center of attention. May pupuntahan ka ata na mataong lugar or maraming tao. Ako nakikita sa iyo dito. Sa iba sa inyo ay magkakaroon ng getting together or maybe thinking about getting together. Pwedeng kapamilya, pwedeng close relationship, may mga celebration, fun, happiness, enjoyment. Pwedeng getting together ng family, unity, reunion, ganyan. Pwedeng ganun. Sa iba dito, there's a surprise or thinking about surprising parties, event. Iba dito, community to or teamwork, no? Sa iba. May mga darating din na opportunity or idea sa iba sa inyo na want mong i-achieve. Yun na nakikita ko dito. May taong may namimiss ka? May taong nakakaisip o namimiss ka? Or maybe this is you.
And also, may paghihiwalay pala. May mga unfinished business, ano. May sinasabi dito na, okay, may mga plano ako na nakikita na madidelay. Madidelay siya. There's an imbalance, may conflict, hindi pagkakatugma o hindi same page. May paghihiwalay, hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo tulad ng sabi ko kanina, hate, puot, galit, o matinding galit. May tao dito na may pagja-judge eh. I hope hindi ikaw yung magja-judge, no? May judging, may pangmamaliit. Ako nakikita, pwedeng mamaliitin mo yung isang tao or may taong may masasabi o mamaliitin ka. Pwedeng sarili mo, mamaliitin mo yung sarili mo. May mga incomplete situation, may mga kamalian eh, no? Sana hindi new energy. May mga kamalian, may mga self-doubt, may mga delays of success situation o na hindi pa na-achieve yung bagay na yun o yung layunin na yun. Stagnant also to. This is stagnant. Mayroong kakulangan or maraming klase kasi yung kakulangan. Basta may kakulangan, pagkukulang, bulol si ate. Ganun. Meron ditong tao na very possessive. I-research nyo yung possessive. Kung ano ibig sabihin. Marami kayo madidiscover. Pwedeng demanding, pwedeng sasabihin niya sa'yo na siya yung tama, ikaw yung sinungaling, pwede rin na mapang-angkin or mapang-ari, ano? Yung akin, ganun. Basta maraming klaseng sa ibig sabihin na possessive. There's a possessive person. Ako na nakikita dito. Siyempre kasama na dun yung sinungaling, ganyan, dito sa sitwasyon. Mga sikreto. May union talaga, no? Magbibigay ka daw ng effort sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng nahandun yung you want to invest with something. Pwedeng sa relationship, pwedeng sa trabaho, pwedeng with something. Yun ang nakikita ko. Parang may mga gusto kang pukusan o may mga new routine o you want to improve something, want to develop something. Pwedeng ganun sa iba. O kaya meron kang mga bibigyan ng effort and hard work. Ganyan, sa iba sa inyo. Universe, ano nangyayari dito? May makikipag-usap, ikaw ang makikipag-usap o may makikipag-usap sa'yo related to money or related to investment or related siya to success something into your life. Yun ang nakikita ko. May mga tao na susuporta sa'yo, Aries. Or ikaw ang susuporta. Meron din akong apology na kanina ko pa nakikita. May tao dito na patient lang siya, pero, o pwedeng ikaw to patient siya. Ang nakikita ko dito, sinusunod ka niya nitong tao na to. May tao ko nakikitang ganun. Or maybe this is you. Arigato naman sa God bless.